Si Sekai ay isang malungkuting binata at jowa-less gaya mo, na nangangarap masakop ang puso ng naggagandahang mga kababata. Naniniwala itong pinagkaaitan siya ng pag-ibig subalit matapos ipamalas ng mga chicks na patay sa kanya ang kakaibang mga galawan ay nag-alab ang pusong sawi ng romantiko. Nagsimula ang kwento sa panaginip ng binata kung saan nakikipag-date ito sa mga kababata. Sa mundong ito ay siya ang bida ng isang matamis na rom-com at laging paldo sino man ang pormahan. Sa kasamaang palad na putol ang sweet moment na ito matapos magising dahil sa binuksang bintana ng kababatang si Shio. Dahil dito ay sinermonan ang dalaga ng pagkahaba-haba subalit dedma lang ito at sa halip ay niyakap Sol ang binata ng sobrang init. Sa sobrang lambot at bango ng yakap ay napinsala ang binata ng pasundan ng dalaga ng paglock dito. Ganun pa man, malakas ang resistance ng binata kaya napigilan ang pagkagutom at tuluyang ginaisang ang dalaga. Painosente naman ito at tinanong ang binata kung bakit nasa kwarto niya hanggang mapag-alaman na sa binata pala ang kwarto. Giit ng binata na ito ang pumasok sa bintana, ngunit walang pake ang dalaga dahil may motibo naman talaga at nagpapalusot lang. Pinaalis na ito ng binata na siyang dadaan sa bintana kaya heto na nga't may libreng paalmusal ang dalaga. Busog-lusog ang mata ng binata ngunit lakas loob pinagsabihan ang dalaga tungkol sa sabaw. Di ito makapaniwala na laging kasama ang kababata mula noon hanggang ngayon, na tila ba natural na lang ang mga pangyayaring ganito. Di nito malimutan ang magagandang tanawin kanina nang sa paglabas naman papuntang eskwela ay nilock agad ng dalaga ng sobrang higpit. Sinubukan itulak ito ng ating bida subalit lalo lang humihigpit ang hawak ng dalaga na nagdudulot ng matinding pinsala. Napapaisip na ang binata kung anong swerte ang meron siya ngayon lalo't habang naglalakad ay talagang makapit ang mabango at maginhawang kinabukasan. Medyo may hiya pa ang binatang ito at ayaw ipahalata sa dalaga ang makulay na kaisipan habang ang dalaga ay naiinis sa isip na immune sa sure hit ang binata at di niya madamage. Determinado itong wasakin ang depensa ng binata kaya heto na't gumamit ng nadapa teknik para isabsob ang bida sa maliwanag na bukas. Lumalabas na inaral ito ng dalaga at kunwari ay sinisita ang binata ngunit sa katotohanan ay gustong-gusto naman nito. Sa kabila nito, naiwasan ng binata ang tuluyang pagkalunod at nag-walkout lang pero bakas na naghina sa atakeng tinanggap. Sunod umakting si Shio na napilayan ngunit walang epekto dahil Boy Scout ang binata na laging handa. Resulta ito ng pagiging clumsy ng dalaga sa bawat pagdaan nito sa kanyang bintana kaya ngayon ang dalaga patuloy ang kinilig. Bago magpatuloy ay nagkasundo ang mga ito na mag-holding hands at kunwari ay gaya lang umano ito sa kabataan. Makalipas ang ilang sandali, dito na napahinto ang dalawa pagkat naging conscious na baka mapagkamalan sila pag nakita ng madla. Matapos magtalo ang loika at pagnanasa ay nagpasya ang mga itong magpatuloy, nang walang ano-ano ay gumamit ng lock-in ang dalaga na nagpayanig sa depensa ng binata. Tila road to forever na ang mga ito nang biglang marinig ang boses sa likuran na tumapos sa sweet moment. Ito pala ay si Akari na kababata ng mga ito na pinuna ang PDA ng dalawa dahil inggit. Panay palusot ang dalawa at kunwari ay dedma din itong isa ngunit nakitaan ng kaba sa loob lang ng isang segundo. Nagpaliwanag ang binata subalit nais nang umalis ni Akari kung saan dahil sa pagpupumilit nito ay iba ang nahawakan kaya nakatikim ng malutong na bag. Dito na nagpaliwanag si Shio at matagumpay na kumbinsi si Akari, subalit pagkaalis nito ay nagkahiyaan ang dalawa matapos maalala ang mainit-init na holding hands. Sa isip ng dalaga na siya lang ang nahihiya dito subalit mali siya dahil ganon din ang binata. Samantala, habang naglalakad si Akari ay dito na bumagsak dahil sa tagpo kanina dahil halata namang gustong-gusto din nito ang binata. Naiinggit ito kay Shio at ayaw din sana maagaw nito ang binata subalit di rin maintindihan kung bakit masungit lagi pagkaharap ito. Naalala nito ang pagkahawak ng binata sa bundok niya kanina at napapaisip kung gusto nito ang mala chocolate hills na bundok ni Shio. Sa ibang panig pinanggako ni Shio na papaibigin ang binata, habang ito naman ay determinadong ilibing sa hukay ang pangarap na rom-com sa mga kababata. Kasunod nito, makikita na sina Sekai at Akari sa paaralan na nag-aaway dahil sa juice. Mula noon hanggang ngayon ay magkaaway na ang magkababata kaya laking ginhawa ang pagsulpot ni Shio para kalmeyan ang mga ito. Ganun pa man, matapos tawagin ang dalaga sa class rep duty ay muling nagaway na naman ang mga ito.
Noong kabataan ay laging nakasunod si Akari sa binata at talagang close ang mga ito, kaya napapaisip ang binata kung paano nawala ang closeness na iyon at kung paano ibabalik ang magic. Ngunit, sa paglingon nito ay automatic ang war mode kaya umatras na lang ang binata sa pag-asang magkakaayos pa sila. Sa panig ng dalaga, sinisisi din nito ang sarili sa pagiging tsundere. Lagi itong sumusubok magpakita ng effort subalit pagkaharap na ang binata ay laging napakasungit na at mainitan ang ulo. Bago uminom ay muling nag-away ang mga ito hanggang sa maisip ng binata na nagkapalit ng mga inumin. Sinubukan itong sabihin ng binata, subalit huli na kaya naman bakas ang pinsala sa dalaga ng indirect kiss. Pinakalma ito ng binata subalit biglang kabig si Akari at tinuya ang binata sa pagiging weak sa indirect kiss. Tinawag nitong supot ang jowa-less na binata para ay pakitang malakas siya kahit sa totoo ay matindi ang pinsala ng indirect kiss. Nagsimulang mag-away ang mga ito kung sino ang mas may experience sa love life, at matapos sabihin ng binata na kayang humalik ng nakapikit ay humingi ng patunay si Akari. Ayon sa dalaga na dare lang ito pero ang totoo ay kabado ito sa linyang pinasukan. Matapos ito, dito na pumunta ang dalawa sa isang sekretong silid para sa hamon at kakikitaan ng pag-alinlangan ang binata. Patuloy ang pangaasar ng dalaga kahit sa totoo ay kabado din, na matapos tanungin ng binata ay lakas loob sinabing ready siya sa minatamis. Tinanong ito ng binata kung nagawa na ito dati na muling nagpalusot na oo, kung kaya naman dito na napa-atres ang binata at sinabing wala talaga siyang experience sa kiss. Ikinatuwa ito ni Akari at ninais kunin sa binata ang first kiss na iyon at sweet moment na sana, subalit dito naman biglang sumulpot si Shio at pinutol ang matamis na sandali. Subalit, sa halip na palalain ang sitwasyon ay inalis ni Shio ang kulubot na buhok sa binata at umaktong walang alam. Aalis na sana si Akari nang biglang madapa at makitaan ng pambatang pambaba, kaya agad tinakpan ni Shio ang mukha ng binata kasi siya lang ang dapat nitong pag-interesan. Ganun pa man, pinagtawa ng binata si Akari kaya muling nakatikim ng matinding atake. Samantala, nag-aalala si Shio sa eksena kanina kaya gustong bakuran na ang binata para di maagawan. Kinabukasan, nainggit na naman ang mga simp sa ating bida dahil sa pagiging swerte sa chicks, subalit sinabi naman nito na hindi nakikita bilang romantic interest ang mga dalaga. Di sinasadyang dumating at narinig ito ni Shio, pero piniling umakto na walang nangyari at sa halip ay niyakap ang umano best friend forever. Sinubukan alisin ng binata ang ahas subalit makapit talaga ito na nanghingi pa ng assignment. Nang bigla, dito na nga umupo si Shio sa hita ng binata habang kinokopya ang assignment na talagang kumuha sa atensyon ng madla. Sinubukan itong balaan ng mga simp dahil sila dapat ang naroon at hindi siya, subalit sinabi ng dalaga na magkababata sila kaya normal lang ito. Napansin ng dalaga na nanghina ang binata sa atake kaya tuloy-tuloy lang sa atake nang biglang dumating si Akari. Inakusahan nito ang binata na nyakol ngunit giniit naman ni Shio na okay lang naman ito sa kanya. Dahil dito, sumali na si Akari sa pagkopya ng assignment at nag-aalab na ang digmaan ng magkaribal habang pilit kinakaya ng binata ang pinsala. Sa huli, napasuko ito at nagpalusot na kailangan magbanyo kaya nakahinga ng maluwag ang mga simp. Kinaumagahan, habang nasa bus ay nagbalik alaala sa binata ang mga ganap sa nakalipas ng mabangga ito ng isang magandang dalaga. Si Shio pala ito na kasalukuyang papunta din sa bakery na pupuntahan ng binata. Sinubukan nitong kumalma subalit dahil sa ganda ng dalaga ay di mapigilan ang pagkahumaling. Nang bigla, nagpreno ang bus na nagresulta para mapasubsob ang dalaga sa dibdib ng binata. Kasunod nito ay pinasundan ito ng yakap ng dalaga kaya heto na naman tayo o tukso layuan mo ako. Sinundan ito ng paghaplos ng dalaga sa tenga ng binata at palusot na pangkontra umano ito sa motion sickness nito. Para kontrahin ang pagkahumaling ay gumanti na ng yakap ang binata at sinabing para hindi siya mahilo. Ganun pa man, ang maling pagkontra sa atake ay nagdulot lang ng balik pinsala dahil sa bango ng kalaban. Dito na ito umatras nang biglang mahiya naman ang dalaga sa isip na baka nabuking ang lihim na pag-ibig sa kapinindot ng binata ang stop button. Pagkababa ay tumindi ang kaba ng dalaga sa isip na finish na ang tago-taguan ng feelings, subalit mali siya dahil inabot ng binata ang isang inumin sa akal ang nahilo ito. Nakahinga man ng maluwag dahil ligtas pa rin ang lihim na pagtingin, ay di maiwasan ng dalaga ang malungkot sa kawalang alam ng binata sa romance.
Matapos uminom ay dito naman ito mahinahong nagpahinga sa balikat ng binata at umaasa na balang araw ay sila din ang magkakatuluyan. Muling napinsala ang binata sa bango nito kaya ang sahig patuloy ang nagkape. Kinaumagahan, maulan sa labas kaya minabutong maglaro ng tatlo ng Shiritorai na isang laro ng mga bata. Di sinasadyang nabanggit ni Sekai ang pangalan ni Shio na agad naman nitong pinalitan sa hiya habang selos na selos itong isa. Dahil dito, ginawa ng dalaga ang lahat para masabi rin ng binata ang pangalan subalit sa halip ay si Shio naman ang bumanggit sa pangalan nito. Nagpalusot din ang dalaga at biro lang umano kaya nag-alab na ang pusong selos na selos at gumamit ng 100%. Sa di inaasahan, ito ang nakabanggit sa pangalan ng binata at kinopya ang palusot kanina ni Shio. Dahil bawal ang repetition sa laro ay natalo si Akari sa labanan subalit panalo naman sa digmaan dahil sa punishment scene na ito. Sa daan pauwi, di sinasadyang nakita ng binata ang dalaga sa lugar kung saan ito madalas magpalat kaya automatic war mode na naman. Matapos ito ay tila basang sisiw ang dalaga na napapaisip kung bakit laging nagkakalat pagkaharap ng binata. Maya-maya, binalikan ito ng binata upang mag-share ng payong kung saan pakipot pa ito sa una pero sasabay din naman pala. Habang naglalakad ay nakakabingi ang katahimikan samantala sa panig ni Shio ay nais sana nitong makasabay ang binata pauwi. Nang papaliko na sa kanto ang dalawa ay dito naman umalis ang dalaga para bumili ng merienda. Samantala, habang nakatitig kay Akari ay napaisip ang binata kung paanong ang sweet na kababata noon ay biglang naging sobrang sanggit na ngayon. Naputol naman ito matapos sampelan ng dalaga, sinabing tigilan na nito ang pagtitig sa kanya na parang tanga kahit sa totoo ay gusto din naman talaga. Maya-maya nakita nitong basa ang balikat na binata kaya masungit na kinabig ito palapit at binigyan ng panyo, subalit bonak talaga ang bida natin at di alam kung para saan iyon. Muling nasermonan nito at pagkatapos ay kukunin na sana ng dalaga ang payong nang magtama naman ang mga kamay nito. Matindi ang pinsala nitong dulot kaya naglayo ang mga ito na parang ewan, ngunit napaisip ang binata kung bakit tila kakaiba ang kilos ni Akari. Nang inayos ng dalaga ang payong para umangkop sa tangkad nito ay nalubos ang gulat dahil ngayon lang ulit ito nakita magpakabait. Nang walang ano-ano ay dumaan si Trakkon kaya napa-shining armor ang binata, subalit imbis na pasalamatan ng dalaga ay nagsungit na naman ito sa kilig. Dahil basa ang damit ay nakita ng binata ang maliwanag na kinabukasan at nagresulta para sapakin siya ng dalaga. Samantala, naghahanda na si Shio ng merienda nang maisip na mas masaya kung kasalo ang binata. Ganun pa man, dahil si Akari ang nakita nito sa bintana ay nagdesisyong dito na lang mag-share at binuksan na ang bintana nito. Abala naman si Akari sa pag-alala sa mga nangyari kanina kaya di nahalata na may martes sa likod, kaya tinitigan nito ang picture ng binata habang pinapahayag ang kilig moment sa payong kanina. Kung kaya, matapos makita si Shio sa likuran ay nalito di taranta sa kakornihan bago sitehin ang martes na sa bintana dumaan kahit may pintuan. Humingi ng paumanhin ang dalaga na binigay ang mga merienda at umakto na kunwari ay walang narinig o nakita. Agad dumpensa si Akari na walang kulay ang pagtitig sa picture ng binata at nagsimulang bastyusan ito subalit sa huli ay napansin ni Shio ang kasinungalingan at nagtanong sa tunay na feelings nito kay Sekai. Pinanindigan ni Akari ang kasinungalingan subalit kumbinsido si Shio na sinungaling ito at nagpatuloy ang mga palitan. Nang subukan ibida ni Shio na mabait ang binata ay sinagot ito ni Akari ng pagtuya sa umano supot na binata. Para ibahin ang takbo ng usapan ay ninais ipakita ni Akari ang funny video, subalit booking siya dahil sa search box ay puro tungkol sa childhood first love. Sa kagustuhan na patayin ang cellphone ay nahadjas ito sa ulo ni Shio na nang kukuha ng cold compress ay nagsihulog ang mga picture book na puro si Sekai ang laman. Sa tindi ng mga kapalpakan ay kung ano-anong palusot ang ginawa nito ngunit wala na siyang takas dahil masyado nang halata. Habang patuloy si Akari sa pagsasalita ay nabuhay ang takot kay Shio dahil kumpirmado na karibal niya ito. Ayaw na sana nitong magtanong subalit nang maisip ang pangako noon na hindi magsisikreto sa isa't isa ay tinanong ang kaibigan sa feelings nito kay Sekai. Napuno ng katahimikan ang silid ng ilang sandali hanggang sa ibulalas na ni Akari ang pagkadismaya sa binata. Naiinis ito ng husto dahil kahit anumang teknik ang gamitin ay hindi makita ng binata ang pagkadalaga at ang lihim na pagtingin.
Matapos ito, si Shio naman ang nagpahayag ng inis sa parehong dahilan na manhid ang binata at kwento na niregaluhan siya nito ng pangit na plushie. Mula dito ay nahanap ng magbesti ang kapayapaan sa isa't isa at tila hudyat ng friendly competition. Lingid sa kaalaman ng mga ito ay nakikinig pala sa labas ang binata na ngayon ay tila natalo sa digmaan at umalis. Ganun pa man, matapos marinig ang isang sigaw ay mabilis itong bumalik nang tumambad dito ang mga pampagana sa hapunan. Bagbog na naman ang binata kay Akari na nagresulta para maisip ni Shion na baka nga talaga wala itong feeling sa binata. Kinabukasan, abala si Shio sa pagbabasa ng isang sikat na rom-com manga ng magkababata at nangangarap ng parehong romantic moments sa binata. Bago umalis, sinumpa nitong itutulak ang rom-com na iyon sa binata kahit anong mangyari. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad patungo sa paaralan ay napaisip ang binata kung paano natuklasan ni Shio at Akari ang sikreto. Isang araw ay nag-disguise ito at bumili ng rom-com manga ngunit sa di inaasahan ay nakilala ng mga dalaga. Umiwas ito kaya hinalukay na ng dalawa na dahilan para ma-imagine ng binata ang parehong eksena sa rom-com manga. Ilang sandali pa ay nahulog na ang libro at nagulat ang binata, matapos sabihin ni Shio na nabasa na ang ibang volume sa ilalim ng kwarto nito. Pinagtripan ng mga dalaga ang binata sa Yutako vibes nito na habang lito di taranta sa paglalakad ay pinatamaan ulit ni Shio ng buko purple. Nag-request itong magsabay na sila papuntang paaralan kaya gumanti ang binata sa pag-snub dito. Nagpatuloy iyon sa paglipas ng mga oras kaya sa huli ay nalungkot malala ang dalaga. Napansin ito ni Akari at nagtanong kung anyari, na matapos ikwento ng dalaga ay sinabihan itong mas painitan pa ang mga galawan. Dahil dito, nagpa siya ang dalaga na gamitin ang isang galawan mula sa manga. Alam nitong madalas naglilinis ang binata sa gym pagtapos ng klase, kaya nagtago ito sa isang silid upang mag-aantay dito. Ganun pa man, inutusan ang binata na sa paaralan maglinis sa halip kaya nakatulog ang dalaga sa paghihintay. Nang magising ito ay gabi na, ngunit nang subukan lumabas ay nakakandado ang pinto at nagkataong lobat ang sipi. Matapos humingi ng tulong at mapaus sa kakahinte ay tuluyan na itong sumuko at inisip na darating ang binata. Walang ano-ano ay sumulpat itong bigla, na nang tanungin ng dalaga kung paano natunton ay sinabing alam niya dahil matagal na silang magkaibigan. Kinilig malala ang dalaga at naalala kung paano laging nasa tabi nito si Sekai noon. Habang pinagbibigay alam ng binata sa mga pamilya nito na nahanap na ang dalaga, ay patampo nitong pinuna ang pagiging cold ni Sekai. Nagpalusot pa ito sa una subalit sa huli ay inamin na nahihiya dahil sa pagkatuklas ng dalawa sa pagiging yutako. Bumalik ang sigla ng dalaga kaya sinunggaban ang binata na naglagay sa mga ito sa matamis na posisyon. Sinubukan lumayo ng binata sa tukso subalit ito talaga ang lumalapit, kaya naman napilitan na itong idaan sa dahas ang kanyang pagtanggi. Ganun pa man, medyo nainis ito sarili at nasabing ay sayang sabay napapaisip na marahil hanggang friends lang talaga sila. Pinutol ng dalaga ang mga iniisip nito at saka nagdesisyon na samahan muna si Shio. Napansin nito na tila balisa ang dalaga kaya nais mag-usap, subalit sambit ng dalaga na gusto lang ito makasama ng ilang sandali pa. Napinsala ng husto ang binata at parang timang na napapaisip kung oras na kaya ng kanyang rom-com story. Biglang tila naging mahiyain pa ang dalaga at naging pa-babe kaya tarantang pinabalik ito ng binata sa natural na sarili. Nagtatampo ang dalaga matapos pagbawalan maging clingy, kaya heto na nga payag na ang binata basta sila lang dalawa. Dahil dito ay agad umatake si Shio na sinabing mabango ang binata, na nagdulot dito ng matinding pinsala sa utak dahil sa mga pantasya. Mas pinainit pa ng dalaga ang galawan at aktong aamin na ng feelings, ngunit ligwak dahil biglang sumulpat si Akari. Niyakap nito si Shio sa sobrang pag-aalala sa kapinagalitan ang binata sa di pag-text sa kanya. Dumipensa ang binata at nakita ni Akari na nag-text pala ito at dilang nabasa, ngunit napatanong kung ano ang ginawa ng mga ito sa 20 minuto kanina. Mabilis nagpalusot si Shio at agad pumunta sa banyo. Kasunod nito, tinanong ni Akari ang binata kung may feelings kay Shio na sinabi namang gusto ito bilang isang miyembro ng pamilya. Nagpilit pa si Akari subalit nanindigan ang sinungaling na wala talagang romantic feelings. Kaya, kinagabihan ay para itong kiti-kiti habang muling binabalikan ang mainit na mga eksena kanina.
Kinabukasan, sinubukan nitong iwasan si Shio subalit di maiwasan ang mahamaling lalo't maganda naman talaga ang dalaga. Nakita ito ng dalaga kaya parang timang ang galawan, at habang naglalakad ay di pa din maalis ang titig sa magandang binibini. Para kumalma ay binuksan ang usapin sa nangyari sa gym subalit si Shio naman ang napatakbo sa hiya. Muling naloka ang binata at kung anong kalokohan ang naiisip ng biglang sumulpat naman si Akari. Pinunan nito ang binata sa mga pantasya kay Shio, na nang subukan suyuan nito ay lalo lang nagalit. Dahil dito, napapaisip ang binata kung selos lang ito dahil baka may gusto sa kanya sa kamuling naloka sa isa na namang pantasya na gaya sa romcom na binasa. Kasunod nito, makikitang wala din sa sarili si Shio mula pa kanina na napansin ni Akari, at nadismaya ng malamang si Sekai ang dahilan. Muling nagtanong si Akari kung may nangyari sa mga ito sa gym habang sa isang dako ay panay ang pagwapo ng binatang assuming. Nang marinig ang pangalan ay tumakbo ito sa isip na pag-aawayan na ng mga dalaga, subalit mali siya matapos marinig si Shio na sinabing di sila magkakaroon ng romcom story dahil friends lang. Sa sobrang sakit ay napatakbo ang binata sa pagkabigo at matapos habulin ni Shio ay nagpanggap na okay lang kahit hindi naman. Muli itong tumakbo na isang talunan dahil ang mga iniisip kanina ay puro lang imahinasyon, habang nanghinayang din si Shio dahil sa pagkaudlot ng romantic route. Kinagabihan ay medyo nainis si Akari sa gulo ng dalawa, nang paglabas sa paliguan ay saktong pumasok ang binata kaya sinuntok ito. Lumalabas na nagkaroon pala ng salo-salo ang mga pamilya ng tatlo. Ilang sandali pa ay lumabas si Akari at sinundan ni Sekai para humingi ng paumanhin, subalit gaya dati ay nagsungit ito. Aalis na sana ang binata nang pigilan ni Akari at nagtanong kung naaalala pa nito ang pangako noon. Tila iniwasan ng binata ang tanong at sa halip ay binanggit ang pagiging iyakin ng dalaga na laging nagpapasama sa banyo noon. Ikinainis ito ng dalaga sabay ang alaala kung paano sumumpa si Sekai na laging maging sa tabi niya noon. Akala ng dalaga ay nalimutan na nito ngunit dito na sinabi ng binata na naalala pa niya. Dahil dito ay tinanong ang binata kung kailan siya nito pakakasalan para di na magkahiwalay, ngunit bago pa makariyak ito ay sinabing biro lang. Sunod pumasok ang lasing na si Shio, at inasar ang binata sa pamumula ng mukha nito. Nagdudulot ito ng hiya kay Sekai hanggang sa tapikin ni Akari sa likod at magumpisa mag-away na naman. Kinabukasan, habang nagre-relax sa park ay biglang nilusob ng mga tentesayon ang isipan ng binata. Halos mabaliw ito kakaisip sa mga pangyayari kasama sina Shio at Akari dahil sa lintik na pag-ibig na pinapangarap. Nang bigla, isang cutie na naman ang nagpakita at sinundan ang binata hanggang sa tuluyan na nga itong maalala nito. Ito ay walang iba kundi ang ikatlong kababata na si Ranako, na mas bata ng 1 taon sa kanila na lumipat ng tirahan 5 taon sa nakalipas. Nalaman ng binata sa ina na balak nitong mag-transfer sa kanilang paaralan at muling maninirahan kasama ang mga ito. Ikinabahala ito ng binata at napaisip kung isa na naman kaya itong romcom story sa isa pang kababata. Si Ranako ay isang prangka na babae kung saan habang inaayos ang mga gamit ay pinahayag ang pagkasabik makita ang binata. Nahirapan si Sekai gampanan ang pagiging kuya, lalo nang medyo maging mainit ang sitwasyon matapos saluhin ito sa muntik na pagkadapa. Matapos mag-ayos ay sinabi ng babae na gusto nito ang binata ngunit hinimas lang nito ang ulo sa isip na bilang kuya ang ibig sabihin nito. Babanat sana ito na bilang romantic interest ngunit saktong pumasok bigla sina Akari at Shio para putulin ang sandali. Masayang sinuri ni Ranako ang laki ng mga sandata nito, habang naligo ang binata at sinusubukan kalmeyan ang sarili dulot ng bagong tentesayon. Matapos purihin ng babae ang dalawa sa pagiging magandang dalaga ay saka nito sinabi na mahal si Sekai. Tinuwanan ito ng dalawa sa isip na bilang kapatid ngunit laking gulat nang sabihin nitong gusto makipag-ano sa binata. Nagpaalam itong umalis at iniwanan ang dalawang talunan na mabagal ang galawan. Maya-maya, pumunta ito sa kwarto ni Sekai subalit naroon na ang dalawa dahil nakakaramdam na baka maagawan kaya nag-deploy agad ng domain expansion. Ganun pa man, winasak lang ito ng babae na umupo sa kandangan ng binata at nag-request na patuyuan ang buhok. Sinabi nitong gusto makuha ang atensyon ng binata na agad na sure hit, kaya sanib puwersa ang dalawa na dinakat ito at masisira lang umano ng binata ang buhok nito. Matapos ayusan ito ay agad nilock sa isang sulok para mapigilan ang patuloy na pag-atake sa marupok na puso ng binata.
Habang nakamasid sa tatlo ay di maiwasan magpasalamat ng binata kina Akari at Shio sa pagpigil sa bata na pangmatanda ang mga galawan. Ngunit, nang magpapahinga na sana ay dito na gumamit si Ranako ng sungkit sa ibaba teknik kaya napadepensa ang ating bida. Dahil dito ay napukaw ang atensyon ng dalawa at nakita ang kababalaghan, kaya sinabon ulit ni Akari ang not guilty na binata. Samantala, alam ni Shio na si Ranako ang may pukana at humanga sa sungkit teknik nito kasabay ng selos dahil natalo ng isang bata. Nang walang ano-ano ay lumusab ulit si Ranako at nag-request tutor ng binata, at dahil sa nag-aalab nitong galawan ay sunog ang ating bida matapos tumingin sa ibaba. Kumilos ang dalawa at sinabing sila na ang magtuturo, subalit walang epekto dahil deadma lang sa babae na umupo ulit sa harap ng binata. Sinundan nito ito ng pagsabi ng mahal kita sa binata, ngunit tinanggap nito ito bilang isang kuya. Dahil dito ay tinodo na ni Ranako at sinunggaban ang binata na napaisip kung rom-com route na ngunit nakatulog na pala ito. Nakahinga ng maluwag ang dalawa dahil sa napigilan ang halik, ngunit muling nagulat nang sa pagtulog nito ay banggitin ang pangalan ng binata. Natatakot si Shio na baka ang dalawa ang magkatuluyan sa huli habang pilit kinukumbinsi ni Akari na feelings bilang isang kapamilya ang ibig sabihin ng babae. Sa panig ni Sekai, napaisip na naman ito kung chance na para mag-progress ang pangarap na rom-com sa kababata. Kinabukasan, masayang gin-icing ni Ranako ang binata para sa almusal na niluto at sinabing nag-training para maging magaling na asawa. Pinuri ito ni Sekai kaya labis itong natuwa na nasarapan ang binata sa luto. Maya-maya, hinahanda ng binata ang sarili para sa kuya mode nang biglang yamakap si Ranako at sinabing mag-date sila. Naputol saglit ang stillness ng binata subalit na ibalik din ito at nag-activate ng kuya mode. Kalaunan, pumunta ang dalawa sa park at takaw atensyon ang babae sa cuteness nito, habang patuloy pinapanatili ng binata ang kuya mode sa kabila ng mga pang-aakit ng batang kababata. Maya-maya tinulungan ni Ranako ang isang bata, hanggang sa makita ito ng magulang na nagresulta para purihin ito ng binata. Ayon sa babae na natutuhan iyon salamat sa pagmamalasakit sa kanya noong panahong mahina pa. Nagulat ang binata nang sabihin nitong pangarap maging doktor, ngunit determinado ang dalaga at siniguro na nag-aaral mabuti para tuparin iyon. Dahil sa maturity nito ay napagtanto ng binata na hindi na ito ang batang mahina noon, at nakaramdam ng hiya sa pagturing dito bilang isang bata. Muling naisip ng binata ang confession nito at napaisip kung bilang romantic interest nang biglang dumating sina Shio at Akari. Agad binyantaan ni Akari si Sekai, na hindi ito pwedeng magpantasya sa bata. Nagsimulang maglaro ang tatlo habang iniwanan ang malungkuting binata sa tabi. Dito na napagtanto ng binata na tila may interes kay Ranako, nang biglang tawagin nito at muling madapa dahil bata. Ilang araw matapos ang confession ni Ranako, palihim na sinundan ni Akari ang binata upang alamin kung may feelings din ito sa babae. Nang mahuli ng binata ang spy ay nagpalusot naman ito na bibili lang ng tinapay. Sinubukan itong pigilan ng binata dahil kilala ang tinapay sa sobrang anghang nito ngunit hindi nagpaawat ang dalaga. Pilit itong kinumbinsi ng binata subalit kinagat nito ang tinapay na sa kabila ng matinding anghang ay pinagpatuloy nito ang pagkain hanggang maubos. Matapos ito, dito palang napagtanto ng dalaga na nakahawak pala sa kamay ng binata kaya nalampasan ang hamon na dahilan para maging kamatis. Gustong-gusto na nitong aminin ang love feelings subalit wala siyang lakas ng loob. Sinubukan nitong maging cool subalit umipekto na ang anghang kaya nag-alala ang binata. Natapos na ang exams at nasa sabik sina Shio at Akari sa tag-init, subalit ang binatang puno ng pagkalito sa lumalagong damdamin sa tatlo ay di magawang sumaya. Mas lumala ang pagka-down nito matapos ipakita ni Ranako ang perfect score sa lahat ng exam, at iniisip na baka napag-iiwanan na siya. Dahil dito ay isinantabi muna ang mga emosyon at nag-lock-in sa pag-aaral, kung kaya matapos ang ilang araw ay nag-alala na ang tatlo para dito. Kinumbinsi ni Akari ang dalawa na wag mag-alala at sa halip ay magplano sa bakasyon nang di ito kasama, subalit agad kinain ang mga sinabi matapos tanungin ni Ranako kung hindi mami-miss ang binata. Maya-maya ay nagpa siya ang mga ito na kulitin ang binata subalit di umubra, kaya dinaan ng mga ito sa dahas mapapayag lang sumama ito sa bakasyon. Sunod inasal ni Akari ang mababang grades ng binata na nagresulta para sa isang digmaan, kaya namagitan si Shio para ibahagi ang bagong plano.
Gumamit ang mga ito ng reverse psychology, subalit matapos maisip ng binata kung gaano siya napapag-iwanan ay mas naging focus sa pag-aaral. Dahil dito, napilitan na ang mga dalaga na mag-swimsuit kaya parang na-sure hit ng 3 beses ang binata at pumayag sumama sa mga ito sa bakasyon. Habang naghahanap ng beach online ay pinakita ni Sekai ang grades sa 3 at nagulat sina Shio at Akari dahil mataas pala ito sa kanila. Napatanong ang binata sa marka ng dalawa at mas nagulat, matapos malaman na pusang awa pala ang mga ito at may bagsak pa si Shio na isang subject. Dahil sa magandang balita, nagyabang ang binata na sumama ang mga ito sa pag-aaral bago magbakasyon. Maya-maya pa ay naligo na ang binata habang iniisip ang bakasyon kasama ang 3, nang biglang marinig ang mga dalaga na papasok kaya napatago sa plot armor. Lumalabas na nagpa siya ang mga dalaga na mag-sleepover kasama si Ranako sa halip na umuwi ang mga ito. Habang may nagaganap na digmaan sa isipan ng binata ay patuloy ang 3 sa usapang katawan, nang halos mapaslang ito matapos makita ang maliwanag na kinabukasan. Nagtatawanan na ang 3 nang mabanggit ni Ranako na sana ay babae na lang si Sekai, nang biglang gumalaw ang takip na kinatakot lalo ng binata. Mabilis nito itong binalik sa posisyon ngunit dito na pumasok si Ranako kaya sa huli ay sumuksok sa gilid para hamaba pa ang buhay. Ngunit, tila mabubuko na yata ito nang magpasya si Shio na pumasok na din, buti na lang at napigilan ito ni Ranako matapos magtanong sa dalawa. Nagtataka ito kung may love feelings ang mga dalaga sa binata lalo't madalas magkasama ang mga ito. Agad tumanggi ang dalawa at sinabing close friends lang talaga sila, kung saan ayon pa kay Akari na ayaw din ma-in love ang binata sa kanila. Sa kabaliktaran, nagulat ang dalawa matapos sabihin ni Ranako na tiyak na magiging maligaya siya kung magkagusto sa kanya ang binata. Dahil dito ay inamin na din ni Shio na ikaliligaya din ito, habang itong isa ay umamin na ganon din sa una sa kakumabig na hindi dahil tsundere. Sunod umalis ang mga ito at sa wakas ay nag-arise ang ating magiting na mandirigma. Habang nagbibihis ay biglang bumalik si Ranako para kunin ang isang bagay, at laking gulat nito na alam na pala ng babae na nakasuksok siya kanina sa takip. Inasar nito ang binata sa balat sa puwet sabay sabing dapat ay panagutan siya nito na nagbigay takot sa ating bida, at napaisip kung mag-progress pa kaya ang pangarap na romcom. Sa simula ng bakasyon ay magkasama pumunta si Sekai at Shio sa aklatan para mag-aral, kung saan sinabi ng binata na may sariling lakad sina Akari at Ranako. Nang makarating doon ay agad nag-aral ang dalaga habang tila yata imposible sa romantiko natin na libro ang pag-aralan. Nag-aral na sila magkasama ng ilang araw at nag-akalang kaya na mag-focus, subalit ang pag-upo katabi lang ang dalaga ay nakakaubos ng mental might dahil mabango. Palihim itong nagnanakaw ng tingin at laging mapupunta ang mata sa pancake ng dalaga, kaya sa pagtatapos ng session ay napagod ito ng husto kakalaban sa sarili. Kabaliktaran ito sa dalaga na puno ng energy na pinakita ang mga sinagutan, sabay gumamit ng nag-aalab na mga teknik na puminsala sa binata. Dahil laging walang depensa ang dalaga sa kanya ay napaisip na marahil ay nakikita pa din siya nito bilang isang paslit, at nagtataka sa reaksyon nito kapag nalaman ang love feelings. Sa kabila nito ay pinili mag-focus at tinuro ang mga maling sagot ng dalaga, saka inasar ito na mukhang mauudlot ang planong bakasyon na siyang tinutulan na ng dalaga. Nag-babe mode ito at nagpahiwatig na gusto makasama ang binata na sila lang, subalit clueless ang bida natin para maintindihan ito. Sinabi nitong paulit-ulit din naman nilang gagawin ang mga parehong bagay kahit pa sa pagtanda. Dahil sa maling sagot, tinanong na ito ng dalaga kung mababago ang lahat kapag nagkaroon ito ng kasintahan. Nonchalant sinabi nito na walang magbabago sa kanila dahil ang mga magkaibigan noong bata pa ay magiging magkaibigan kahit sa huli. Dahil dito, nagtanong ang dalaga kung ano ang mararamdaman nito kung yayain mag-date, ngunit sinabing biro lang dahil mga torpe sila sa isa't isa. Kinabukasan, pumunta na ang grupo sa beach para magsaya subalit tumanggi makisali ang binata. Pagkakataon na sana ito para maglunsad ng romantiko move, yun lang ay kabado ang bida sa isip na matutunaw pag direktang makita sa swimsuit ang mga dalaga. Dahil ayaw sa vibes nito ay kinulit ni Shio at Ranako para makisaya, habang selos na selos si Akari dahil di kayang magpakabait gaya sa dalawa. Samantala, dahil sa tumatalbog na chocolate hills ay di na kinaya ng bida kaya napasigaw na tigilan na ng mga ito. Dito na nag-request si Shio na lagyan ng sunscreen ng binata,
ngunit nilampasan ito ni Runako na siya mismong nagpahid sa likod nito. Habang patuloy ang pagkulit ng dalawa dito ay nagmistulang background character si Akari na hindi makaporma. Sinubukan pakalmayan ng binata ang sarili habang inaalala ang panahon kung saan nagsimulang magkaroon ng feelings sa dalawa. Mula nang nangyari iyon ay sinanay ang sarili ng stillness para iwasan ang tukso, subalit ang sitwasyon ngayon ay tila mas matindi kesa sa kanyang pagsasanay. Dito na lakas loob nag-request si Akari na sumali ito mag-volleyball, subalit dahil sa parang team ang ito ay tuluyan nang nagalit si Akari. Matapos itong sabunin ay disadyang natulak nito ang binata, na sa pagkahulog sa tubig ay nawala ang mental focus sa sobrang ganda ng mga kababata. Mabilis hinayla ito ng mga dalaga, ngunit pag-ahon ay dito na damyugo ang ilong nito dahil sa tuluyang pagtitig sa mga dalaga. Dahil sa pagkabisto, talagang sinubukan ng mga dalaga ang tatag ng mental focus nito sa paulit-ulit na panunokso dito. Habang papauwi ay nahuli sina Akari at Sekai sumakay dahil sa away, habang mahimbing ang tulog ng dalawang walang alam dito. Naging tensyonado ang sandali dahil sa init ng ulo ni Akari kung saan naisip ng binata na marahil wala talaga siyang pag-asa dito. Sunod naglakad ang mga ito papunta sa pinakamalapit na bayan, at hindi maiwasan maging conscious ng dalaga na mag-isa siya kasama ang binata. Gusto sana nitong nagda-moves para di mapag-iwanan ng dalawa subalit ang problema ay wala itong lakas ng loob. Nang bigla, isang pusa ang nagpakita kaya napayakap sa binata, ngunit agad ding bumalik sa ayos at inakusahan si Sekai sa umano pagyakap sa kanya. Pagsapit ng gabi ay nagpatuloy ang mga ito sa away at nagpapaligsahan kung sino ang mas matapang. Sa kabila ng matapang na mukha ay takot na ang dalaga kaya gusto sana humawak sa binata, yun lang at naduwag sa huli. Biglang bumahing si Sekai kaya natamba ito sa takot, ngunit nang alukan nito ng tulong ay tumanggi pa din. Sinubukan nitong tumayo mag-isa ngunit walang lakas, kaya ay nalalayan na ng binata mula sa likuran. Tumutol pa sana ito ngunit romantiko-activated na ang binata, na sinabing mabait naman ito noon ngunit mas tinagalit ng dalaga. Pinaalala nito na ang binata ang nagsimulang maging malamig, subalit sagot naman nito na tensyonado lang siya dahil sa kagustuhang protektahan ito. Maya-maya pa ay nakita ng mga ito ang bayan kaya agad nag-text ang binata upang ipaalam sa mga pamilya na okay lang sila. Matapos ito ay pinaalam ng binata sa dalaga na nag-book ng kwarto ang ina sa pinakamalapit na hotel. Habang patungo doon ay nanatiling tahimik si Akari kaya medyo kabado ang binata, lalo pa nang makita na isang kwarto para sa dalawa ang kinuha ng ina. Kukuha sana ng sariling kwarto ang binata nang biglang yakapin naman ito ni Akari sa likod na sinabing okay lang naman sa kanya. Natawa ang binata at nagbiro na kung gusto nito magpasama dahil takot sa multo, subalit mahinahon lang nagpasalamat ang dalaga. Pinaalala nito kung paano laging inaalagaan noon ni Sekai na nagpalito naman dito lalo. Habang naliligo ay patuloy na bagabag ang isip ng binata sa mga kinikilos ni Akari. Karaniwan itong masungit at marahas sa kanya kaya ang mahinahon nitong kilos ay nakakabigla. Nag-aalala itong may masamang plano ang dalaga na mas tumindi pa matapos makitang naghihintay ito sa labas. Habang kumakain ay sinubukan ng binata na basahin ang isip nito subalit hindi nagtagumpay, kaya kinabahan ito sa isip na toldes siya nito mamaya. Pinipilit nitong nag-focus nang biglang matapan ang sabaw, subalit walang sakit na naramdaman matapos lapitan ng dalagang nag-aalala. Mahinahon nitong sinabi na palamigan ang kamay sa banyo at sinabi pang siya na ang maglilinis sa kalat nito. Nagdudulot ang napaka-sweet at napakahinahon na galawang ito ng pagkalito sa binata, lalo't kailanman ay hindi pa ito nakitang ganito kumilos. Matapos kumain ay naghanda na ang mga itong matulog kung saan hiniwalay ng binata ang kutsan para maiwasan ang di pagkakaunawaan. Sa loob-loob nito ay nakikipaglaban sa sarili dahil nasa tabi lang ang pangarap na rom-com story. Ilang sandali pa ay pinatay na ng dalaga ang ilaw, nang magulat ang binata sa pagtabi nito na humiling na wag na itong maging pusong bato. Sinabi pa nito na wag na maging malamig at ibalik ang lahat sa dati at babalik na sana, nang bawian ito ng binata sa pagyakap at nangako na susundin ang hiling nito. Dahil sa romantikong sandali, naalala ni Akari kung gaano sila ka-close noon at biglang sinabi kay Sekai ang mahal kita. Nang matulog na ito ay dito na natarante sa kakaisip ang binata, kung tama ba ang narinig o isang walang kwentang imahinasyon niya lang. Maraming salamat sa panonood, like and share naman dyan.